Okay, isa na namang magandang araw at magandang gabi sa inyo mga katinyero. Katulad ng ipinangako ko sa inyo, gusto ko talagang sa channel na to ay maglabas ng video every week na kahit short video lang pero at least may natututunan tayo every time na mapanood natin ang video. So ngayon, pag-uusapan naman natin dahil nung nakaraang linggo, napag-usapan natin yung paano ba ma-hire ang isang bagong inhinyero na kakapasa lang or bagong arkitekto. So, nung nakaraan, na-share ko sa Facebook account ko yung outtaking lang nung the other day, outtaking lang nung mga bagong pumasa na arkitekto. So, congratulations sa inyo mga katinyero. So, welcome sa field ng mga katinyero natin. So, sabi ko nga doon, I hope na makatulong tayo na ma-improve yung landscape ng bawat mga cities sa Pilipinas. Para naman ay may pagmalaki natin na yung mga Pinoy ay magagaling. Okay, so ngayong araw na to ay pag-usapan naman natin. After mo matanggap sa trabaho, pag-usapan naman natin yung pagdating naman sa trabaho. Okay, ang topic natin ngayon about doon sa overtime. Okay, makita natin na before ka pumirma ng kontrata, napag-usapan nyo ng employer or ng HR kung anong oras ba yung trabaho na binigay sa'yo from 8 to 5 ba? 8 to 5 lang ba yung pinirmahan mo sa kontrata mo? Yun, tingnan natin yon. O kung nakalagay ba sa kontrata mo na with overtime. So, tingnan natin yon sa kontrata natin bago tayo pumirma. So, huwag tayong maging excited masyado. Hindi na natin binabasa yung kontrata na pinipirmahan natin. Kaya maigi na basahin natin yon, lalo na sa mga baguhan na super excited na first time na magtrabaho sa kumpanya. Okay, so una, tingnan nyo sa kontrata nyo kung anong araw yung pasok nyo. From Monday to Friday lang ba? Or Monday to Saturday? So, depende sa napag-usapan nyo. Kasi may requirements naman si DOLE na sinusunod din ng mga kumpanya. Lalo na yung mga malalaking kumpanya ay sumusunod sila sa patakaran ng DOLE. Okay. So, okay, after mo na mabasa, pinirmahan mo na yung kontrata at pag-uusapan natin kung yung pinirmahan mo ngayon ay may kasamang overtime. So, dyan kasi minsan yung ibang boss natin na di-disappoint sa mga baguhang engineer na akala nila yung pinirmahan nila ay 8 hours lang yung trabaho. Dahil nga hindi nila binasa na maigi yung kontrata, hindi nila yon na nakita yung na may kasama palang overtime. At yung overtime na yon ay sa ibang kontrata may bayad. Yung iba naman, yung mga lalo na sa medyo matataas na yung position, hindi kasama na yung overtime doon sa sahod nila. Pero mayroon naman yung katulad ng mga entry level, yung sahod, yung overtime pay is hindi pa kasama doon sa sahod, sa basic salary nila. Kaya minsan yung mga boss natin
nire-require tayo na mag-overtime dahil kasama naman sa kontrata. Okay, so ang tanong, ayun, ito yung napakahalaga sa atin bilang mga tao. Tao lang, alam naman natin, napapagod tayo. Pero kung i-maximize naman ng mga boss natin yung wala nang pagpapahalaga sa ano natin, sa pagkatao natin, dahil baka sinabi nila na pinarmahan mo naman yung kontrata, may overtime. So, dapat everyday mag-overtime ka. Pero mayroon namang may mga boss naman na mahigpit naman sa overtime. Ayaw nila na mag-overtime kasi nga additional pay naman 'yon. Alam naman natin pag nag-overtime ka, may ayon sa sa DOLE, yung pag nag-overtime ka, may additional na 25% na 'yon pag umabot na ng overtime. So, ibig sabihin, kung yung sahod mo ay yung per day mo is 600, sabihin natin 600. So, plus 25% nun, yun yung bayad sa'yo. Then, i-divide mo ng per hour. Kung ano lang yung pinasok mo ng, kung ilang oras lang, doon lang yung babasihan. Okay, so, yung iba na mga empleyado, gustong-gusto nila nag-overtime kasi para lumaki yung sahod. Di ba? Pero yung iba naman, ayaw mag-overtime. So, depende yon. Case-to-case basis yon. Lalo na sa mga boss nyo, gusto rin nila makatipid sa pasweldo, sa budget, mabawasan yung sa budget nila about doon sa labor cost na pag nasagad naman yon, baka wala nang kitain din yung kumpanya. So, kaya, minsan yung mga boss natin, bago ka mag-overtime, may pinipirmahan muna ano bang gagawin mo. So, katulad ng may nabalitaan ako na isang kumpanya na yung lahat ng empleyado nag-overtime. So, nagtataka naman yung bakit lahat ito palagi nag-overtime. So, sa kalaunan, yung kumpanya na yun, dahil nga doon sa ginagawa ng mga empleyado na panay overtime, kahit wala namang ginagawa, nangyari, na bankrupt yung kumpanya dahil sa kaka-overtime ng mga empleyado, kahit wala namang ginagawa. So, siyempre, additional expenses yun. Overhead expenses yun ng project or ng kumpanya. So, kaya dapat sa mga managers, so, tinitingnan din kung yung overtime ba ng na yun ay talagang may gagawin. Kung wala naman, mas maigi na wag na mag-overtime. At least, yung mga empleyado ay makapahinga din. Kasi, the whole day, kung nagtrabaho naman talaga ng seryosohan, totoo naman, kailangan, deserve naman nila magpahinga. Okay, so, ito naman. So, alam naman natin kung kayo ay pumasok sa kumpanya na, lalo na yung mga sa Japanese company. Alam naman natin yung mga boss na mga Hapon. Alam naman natin yung work attitude nila, o pumapasok sila ng maaga at umuwi sila ng late. Kasi yun talaga yung culture na nila bilang mga nagtatrabaho. So, dala-dala nila yun kahit sa Pilipinas or sa ibang bansa. Dala-dala nila yung culture na yun. Okay, so, ngayon, bakit natatakal natin yung overtime? Ngayon, dahil mahalaga rin sa atin, mahalaga yung pera, mahalaga rin yung
physical na kondisyon ng ating katawan. So, too much overtime, maano ka naman, ma-stress ka naman, at bawas na yung pahinga mo ng katawan mo. So, sabi nga ng iba, yung pag-overtime, may mga overtime talaga na yung ibang boss ayaw nila ng overtime dahil paggabi hindi na sila productive dahil pagod na nga sila. Lalo sa mga workers, alam naman natin yan. Buong maghapon kakatrabaho nila. So, but for the engineers, ganun din. Kasi kung maghapon naman sila nagtatrabaho, punta sa site, sa office. So, medyo nakapagod talaga yon. At kung mag-overtime pa, so hindi na siya productive. Kumbaga. Okay, so dahil napag-usapan natin yung overtime, gusto kong i-share sa inyo yung napakagandang speech ni Brian Dixon, yung former CEO of Coca-Cola. So, it's a 30-second speech from him. Basahin ko, sabi niya, imagine life as a game in which you are juggling some 5 balls in the air. They are work, family, health, friends, and spirit. So, spirit is the spiritual life. And you're keeping all of this in the air. So, you will soon understand that the work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other 4 balls, family, health, friends, and spirit, are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged, or even shattered. So they will never be the same. You must understand that and strive for it. Ang additional niya pa, sabi niya, work efficiently during office hour and live on time. Give the required time to your family, friends, and have a proper rest. Okay? Sabi niya, value has a value only if it is valued. Ulitin ko, value has a value only if it is valued. So, ayun. So, discuss lang natin ng konti yung patungkol dito sa 5 balls na sinasabi ni Brian Dixon. So, related doon sa sa trabaho natin. So, kung magiging ganito yung mindset ng mga empleyado natin, yung mga subordinate natin, kung ikaw man ay managers. So, ito napakaganda at magiging productive yung mga empleyado natin. So, katulad ko rin, isang empleyado. So, applicable din to sa akin. Napaka-applicable nito sa akin. So, sabi niya, kailangan work efficiently during office hour and leave on time. Okay? Give the required time to your family, friends, and have a proper rest. So, dahil nga, na sabi niya na yung 4 na sinabi niya na bola, na the glass ball is family, friends, health, and spirit. But the work
the other ball is like a rubber ball. So, once you drop it, yung work, yung isang bola na yon, yung work na yon, it will bounce back at hindi siya masisira. Babalik lang din. Okay? So, ang ibig sabihin, at ang ibig sabihin ni Brian Dison ay pag na-drop mo yon, so babalik at babalik yon. Pag nawalan ka ng trabaho, makakuha ka pa rin ng trabaho. Pero, wag naman umabot sa tawag doon, sa time na dahil lang doon sa inefficient mo, mawalan ka ng trabaho. Kaya nga, sinasabi nga ni mas matutuwa pa yung mga boss natin kung nagiging productive tayo during working hours para at least hindi na tayo magdagdag sa expenses sa overtime natin. So, kung mag-overtime man tayo, kung mayroon lang talagang mga deadline na kailangan, for example, kailangan bukas or kinabukasan, so, kailangan i-overtime. So, mag-overtime tayo para at least hindi naman natin mapahiya yung boss natin kung kailanganin yung documents. So, at magpapasalamat siya sa iyo. Okay? So, ayun, napakahalaga nung napakinggan kay Brian Dison. So, gusto kong i-share sa inyo dahil realidad na nangyari sa akin, yung napabayaan ko yung isa dito, yung health. So, dahil nga sa kaka-overtime for almost 2 weeks akong nag-overtime na sunod-sunod, palaging puyatan. So, sumobra doon sa oras na dapat nagtatrabaho lang tayo. So, sa kasamang palad, may nangyaring masama sa akin. Okay, so noon, ang ginagawa ko, nag-overtime ako for almost 2 weeks. Abot minsan alas 12, pinakamababa na yung alas 12. At mayroon pang umaabot ng alauna, umaabot ng alas 2. Dahil nga, gusto mo ma-please yung boss mo dahil doon sa commitments na kakailanganin niya rin sa boss niya rin, sa nakakataas sa kanya. Pero, yun yung pagkakamali natin minsan na kailangan huwag nating ipilit yung biyan na doon sa capacity ng body natin or yung ibig sabihin, kailangan kung hindi talaga kaya yung time, so maghingi ka ng extension ng oras para trabahuin yung trabaho na yon. Dahil if you drop your health, hindi na siya may babalik. Kumbaga, ganun nga yung nangyari sa akin na during yung time na yun, nag-overtime ako, umabot ako sa ganun, hanggang sa umabot na bumaba yung dugo ko dahil kulang na sa tulog at umabot sa time na ako ay natrangkaso dahil doon sa kulang sa tulog. So, dahil doon sa trabaho, kaka-overtime, which is sobra na rin. Dapat hanggang kahit bayad yung yung overtime mo bilang medyo nakakatas na yung position. So, at least hanggang hanggang alas 10 lang. So, yun natutunan ko doon. So, wag nang sasagad ng lalampas pa ng alas 10. Dahil, labag na yun sa katawan natin. At ganun din, labag na rin yun doon sa batas natin sa Pilipinas. Sa batas ng DOLE. So, kung kakailanganin man ng overtime, nalalampas doon. So, mas maigi na sabihin mo sa boss, baka pwede kung mag-overtime ako ngayon, kinabukasan hindi na ako papasok kasi kailangan ko ipahinga yung katawan. At ganoon din yung sinasabi ng mga
gobyerno natin. Pag nag-overtime siya, lumampas, so ang sinasabi naman ng HR, huwag ka na pumasok. Kung gusto mong pumasok, mag-half day ka na lang. So, kailangan mong ipahinga yung katawan mo ng 8 hours. So, yun nga, ikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin na umabot sa porsyo, sa time na talagang natrangkaso na ako dahil sa overtime. So, ang nangyari, nagkasakit ako, ginagamot ko na yung trangkaso ko. At one time, pumasok ko sa CR. Doon sa CR, habang umihi ako, pagkatapos ko umihi, bigla na lang, nagdilim yung paningin ko at nawalan akong ng lakas. Yun yung naalala ko, yung pinakalas kong naalala. At tumunog na lang ako doon sa loob ng CR. At nakasarado yung CR. Buti lang hindi siya na-lock. So, nung time na yon, ang nangyari, dahil nawalan ko ng malay, nawalan ng lakas, nagdilim talaga, yung akala ko namatay na ako. So, ang nangyari, dahil sa nangyari na yon, sa kasamang palad, nabagok yung ulo ko. Saan na ba yun? Kita nyo, mayroon akong dito, marka. Mayroon akong dyan, tinahi yan nung doktor. Dahil nagkaroon ako ng dalawang stitches. So, nung nangyari yon, yung mga mahal ko sa buhay, nagsiiyakan na sila kasi napaka-critical nung nangyari sa akin. Pwedeng mangyari kung talagang matindi yung pagkakabagok ko sa ulo, baka nabasag yung bungo ko at pumasok na yung dugo sa sa ulo, yung kung saan nabagok. So, buti na lang at binigyan pa ako ng chance ng Lord na mabuhay at hindi naman malubha yung nangyari. So, nagkaroon lang ng sugat dito, lang siya, napunit. So, yun, natahi din. So, at ginawa namin, para sigurado, tawag doon, yung pinapasok sa yung hindi siya x-ray eh. So, anong tawag doon? Iniscan yung ulo ko kung talaga bang may pumasok na dugo doon sa pinakaloob ng ulo. So yun, lesson learned yun sa akin at sa inyo rin. So huwag yung sasagarin yung katawan nyo para hindi mangyari yung nangyari. Para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi biyaya na lang ng Lord na nabuhay ako. So yun, napakahalaga nung shinare ni Brian Dison. So anuhin natin yun, i-value natin yung sinabi niya. Napaka-iksi lang pero napaka malaman. So kaya sa mga bagong engineer, so okay, magpasikat tayo, magpakitang gilas tayo during working hours. Gawin natin, i-accomplish natin yung pinapagawa ng boss natin. Then, para may time tayo magpahinga. Okay? Pag alimbawa, sabihin mo sa boss mo, boss, mayroon pa ba akong gagawin dyan? Kailangan ko bang i-overtime? Or, pwede namang kinabukasan na. O kung kailangan mo bukas, kailangan ko i-overtime. So, walang problema. So, pero wag kang papayag na overtime ka sunod-sunod halos 1 linggo, umabot ng 2 linggo at may mangyayari sa iyo yung nangyari sa akin. Kasi yung katawan natin, may limitasyon din yan, may pahinga din yan. Nakadesign talaga yan, may pahinga. 8 hours, 1/3 of our life is rest talaga, pahinga. Kaya huwag natin kalimutan yon mga katinyero. Okay, so maraming salamat at nawa ay may natutunan kayo sa video na to at
Huwag niyong kalimutan na i-share para sa mga bago nating inhinyero na excited na magtrabaho. Talagang sila on fire na magtrabaho. Huwag nang kalimutan, pahalagahan natin yung 4 na bola na babasagin yung pamilya, yung kalusugan natin, kaibigan natin, yung spiritual life natin. So, yung trabaho, nahanap lang yan. Pero yung pamilya, hindi na yan. Okay? So, salamat. At sa susunod na video, kita-kita tayo uli. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, o mag-comment kayo kung ano mang gustong topic na gusto niyong pag-usapan natin. Related sa ating profesyon, sa trabaho. So, pag-usapan na, i-discuss natin yan. Okay? So, subscribe na kayo. At i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kung mayroong bagong video. Okay? Meron akong kasabihan, meron akong ginawa na narinig ko na rin to sa iba. Pero binuo ko siya dahil arketenyero tayo, binuo ko yung dalawa. Okay? Ang sabi dito, basta arkitekto, sigurado. Basta inhinyero, solve ang problema mo. Okay? Kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.